Welcome, Hami Recap. Ang anime series na i-recap natin ngayon ay ang Record of Ragnarok. Nagsisimula ang kwento ng malaman natin na ang 7 milyong taong kasaysayan ng sangkatauhan ay malapit ng magwakas dahil nagsawa na ang mga Diyos sa kanila. Ipinatawag ni Zeus, ang pinuno ng mga Diyos, ang isang pagpupulong upang kunin ang opinyon ng lahat. Nagkasundo silang lipulin ang sangkatauhan dahil itinuturing nila itong mas asama at walang pag-asa. Kaya naghanda si Zeus na ideklara ang pagkalipol ng tao. Ngunit biglang sumingit ang Valkyrie na si Hilda at sinabi niyang tutol siya rito. Hindi natuwa ang mga Diyos sa pang-iistorbo niya at sinabi nilang wala siyang karapatang dumalo dahil isa lamang siyang kalahating Diyos. Inamin niyang may mga kapintasan ng mga tao, ngunit ipinaalala niya ang batas ng Ragnarok na nagbibigay sa sangkatauhan ng karapatang lumaban sa mga Diyos sa loob ng 13 laban upang pagpasyahan ang kapalaran ng mundo sa susunod na 1,000 taon. Maliligtas ang tao sa pagkalipol kung sila ang magwawagi. Gayunman, hindi pa ito kailanman nagamit dahil naniniwala ang mga Diyos na imposibleng matalo sila ng tao. Pinagtawanan siya ng mga Diyos at sinabi nilang sayang lamang ang oras ang pakikipaglaban sa mga tao dahil wala naman daw itong pag-asa. Ngunit tinanong sila ni Hilda kung natatakot ba silang matalo. Dahil dito, nagpasya si Zeus na ituloy ang laban-laban sa sangkatauhan at inutusan si Hilda na pumili ng mga kampyon na kakatawan sa mga tao. Nagtipon ng mga Diyos sa arena at ang tagapagbantay ng Apokalipsis na si Heimdall ang nag-anunsyo ng pagsisimula ng Ragnarok. Ipinakilala niya si Thor, ang Diyos ng kulog, bilang kinatawan ng mga Diyos sa unang laban. Kumpiyansa silang mananalo siya dahil siya ang pinakamalakas na Diyos ng Norse. Bagamat nag-aalala ang ibang Valkyrie na baka wasakin niya ang kanilang kinatawan, tiwala si Hilda dahil pinili niya ang pinakamalakas na mandirigma ng sangkatauhan, si Lubo, ang pinakadakilang bayani ng 3 kaharian. Naghanda ang 2 panig sa labanan. Pagbaba ni Lubo mula sa kanyang kabayo, lumitaw mula sa langit ang kanyang sibat. Nagsimula ang laban ng hipan ang hudyat ng katapusan. Nagtaka ang lahat kung bakit hindi agad nagtaas ng sandata ang 2 mandirigma. Naglakad sila palapit sa isa't isa at nalaman nating pareho nilang natatalo ang mga kalaban sa iisang atake lamang, kaya lubos ang kanilang kumpiyansa. Unang umatake si Lubo at sinalag iyon ni Thor gamit ang kanyang maso. Ngunit nagawa pa rin siyang maitulak paatras ni Lubo. Namangha ang lahat dahil kaya niyang tumbasan ang lakas ng isang Diyos. Ngunit alam ni Zeus na hindi pa inilalabas ni Thor ang kanyang buong kapangyarihan. Pinalakas ni Thor ang kanyang maso sa pamamagitan ng kidlat at naghanda ng malakas na atake bilang paggalang sa lakas ni Lubo. Sa isang pagbabalik tanaw, nakita ang pag-atake ng 66 na Frost Giant sa Asgard. Nabutas ang pader at nagpanik ang mga Diyos dahil hindi sila handa sa sabayang paglusob. Ngunit lumabas si Thor mula sa kastilyo at nilipol silang lahat gamit ang kanyang maso. Gayunman, hindi niya ikinatuwa ang laban dahil napakadali nito para sa kanya. Sa kasalukuyan, inihampas ni Thor ang kanyang maso at lumikha ito ng napakalakas na pagsabog ng kidlat. Inakala ng marami na tapos na ang laban, ngunit biglang nakabawi si Lubo at nagawang hiwain ang dibdib ni Thor. Nagulat ang mga Diyos dahil hindi nila inasahang masasaktan ang isang Diyos ng isang tao. Sa isa pang pagbabalik tanaw, nalaman nating ipinanganak si Lubo sa Mongolia at naglakbay sa buong Eurasia upang maghanap ng karapat-dapat na kalaban. Tinalo niya ang lahat ng humamon sa kanya at naging isang makapangyarihang pinuno. Ngunit matapos ang 30 taon, nawalan siya ng gana dahil wala nang makapantay sa kanya. Dahil dito, hinayaan niyang hulihin at patayin siya sapagkat wala na siyang nakitang saysay sa buhay. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Zeus na hindi nasesira ang sandata ni Lubo dahil sa kapangyarihan ng Valkyrie. Alam ni Hilda na hindi sapat ang karaniwang sandata laban sa mga Diyos dahil ang kanilang banal na armas ay may di masukat na lakas. Kaya tinawag niya ang 11 Valkyrie at hiniling kay Randris na ailay ang kanyang sarili upang maging banal na sandata sa pamamagitan ng teknik na Volander. Nagningning ang sibat ni Lubo dahil nagbagong anyo si Randris bilang banal na sandata. Nagawa niyang maneg kay Thor at nabasag ang isa nitong guwantes, na itinuturing na isa sa pinakamatibay na baluti sa langit. Nagsaya ang mga tao, iniisip na hindi na magagamit ni Thor ang kanyang maso. Ngunit biglang nagising ang tunay na kapangyarihan ng Mjolnir.
Ipinaliwanag na ang mga guwantes ay hindi para protektahan si Thor mula sa maso, kundi para pigilan ang kanyang kapangyarihan upang hindi niya ito masira bago ito magising. Inalis ni Thor ang natitirang guwantes at ginamit ang Mjolnir gamit ang kanyang hubad na kamay. Pinakawalan niya ang kanyang buong lakas at muling nagpalitan ng matitinding atake ang dalawa. Kahit nabalian ng mga binti si Lubo, patuloy siyang lumaban sakay ng kanyang kabayo. Sa huli, nanag si Thor at nasira ang sandata, na naging sanhi ng pagkamatay ni Randvis. Tinanggap ni Lubo ang kanyang pagkatalo ng may ngiti habang ibinibigay ni Thor ang huling hampas. Ipinahayag si Thor bilang nagwagi. Nagdiwang ang mga Diyos habang nagluksa ang mga tao. Ipinaliwanag ni Hilda na sa Ragnarok, kapag nawasak ang kaluluwa, hindi na ito maaaring maibalik at tuluyan itong mabubure sa pag-iral. Nalungkot si Gol at nagtanong kung sulit ba ang laban, ngunit ipinaalala ni Hilda na nakasalalay ang kapalaran ng sangkatauhan sa resulta nito. Habang pumipili si Hilda ng susunod na kampyon, nagsimulang mawalan ng pag-asa si Gol dahil kahit si Lubo ay hindi nakapantay sa mga Diyos. Inihanda ni Hilda ang susunod na talaan para sa ikalawang laban, at muling nagtipon ang lahat sa arena habang ipinapakilala ang susunod na yugto ng laban. Ipinakilala bilang kinatawan ng sangkatauhan si Adam, ang pinakaunang taong umiral. Namangha ang mga tao nang makita ang ama ng buong sangkatauhan. Ngunit inisip ng mga Diyos na mukhang mahina siya kumpara kay Lubo, kaya kumpiyansa silang mananalo sila sa ikalawang laban. Inanunsyo ni Heimdall na ang susunod na kakatawan sa mga Diyos ay ang pinakadakilang Diyos ng India, ngunit walang pumasok sa arena kaya naguluhan ang lahat. Maya-maya, nalaman na may huling sandaling pagbabago. Tumugtog ng biolin si Hermes habang pumapasok sa arena si Zeus, at ibinunyag na siya mismo ang lalaban sa ikalawang round. Hindi siya agad nakilala ng mga tao at inisip nilang masyado na siyang matanda para lumaban. Ngunit nang patugtugin niya ang kanyang entrada, bigla siyang naging maskulado at puno ng lakas. Nagdiwang ang mga Diyos habang nanginig ang mga tao nang mapagtantong nila kung sino siya. Nagtaka si Gol kung bakit siya agad lumalaban gayong tila siya dapat ang huling kalaban. Kinabahan si Hilda dahil hindi niya inaasahang si Zeus ang haharap kay Adam. Sa isang pagbabalik-tanaw, makikitang handa sana si Shiva na lumaban ngunit pinigilan siya ni Zeus at iginiit na siya ang lalaban. Ipinakita ni Zeus ang kanyang lakas kaya napilitang umatras si Shiva. Sa kasalukuyan, sinabi ni Zeus na walang laban si Adam kung wala itong banal na sandata. Ngunit itinuro ni Adam ang Valkyrie sa itaas niya na lumundag mula sa Pegasus at ginamit ang Volander upang magsanib sa kanya, naging isang knuckle duster. Tinanong ni Adam kung bakit walang sandata si Zeus at binalaan itong magsisisi siya. Ninas si Zeus at umatake. Sa bilis ng liwanag, ngunit naiwasan pa rin iyon ni Adam. Nagbunyi ang mga tao, ngunit sinabi ni Ares na hindi pa dapat magdiwang. Hindi na nagpigil si Zeus at sunod-sunod na umatake ng napakabilis, ngunit hindi pa rin niya matamaan si Adam. Pinuri niya si Adam ngunit sinabing hindi siya mananalo sa puro pag-iwas lamang. Biglang ginamit ni Adam ang sariling teknik ni Zeus laban sa kanya. Namangha ang lahat ng masakta ni Adam si Zeus gamit ang mga galaw nito. Ipinaliwanag ni Hilda na nilikha si Adam ayon sa wangis ng Diyos kaya kaya niyang kopyahin ang mga galaw ni Zeus. Nagpatuloy ang laban hanggang gamitin ni Zeus ang teknik ng kanyang ama na kayang pigilin ang oras. Ngunit kahit tumigil ang oras, nagawa pa rin itong kontrahin ni Adam. Nang bumalik ang oras sa normal, nakita si Zeus na nakahandusay. Inanunsyo na siya ay napabagsak, at hindi makapaniwala ang lahat. Ipinaliwanag ni Hilda na ang lakas ni Adam ay nagmumula sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Sa isang pagbabalik tanaw sa Hardin ng Eden, maling pinaratangan ang kanyang asawa na kumain ng ipinagbabawal na prutas. Nang paalisin ito, dumating si Adam dala ang prutas at sinabing sasama siya rito. Nang umatake ang ahas, ginamit ni Adam ang kakayahang manggaya at tinalo ito. Pinili nilang lisanin ang paraiso at magsimula ng sariling mundo sa lupa. Sa kasalukuyan, tila nanalo na si Adam, ngunit biglang tumayo muli si Zeus. Ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo at pinakawalan ng sukdulang kapangyarihan. Nagpalitan sila ng matitinding suntok habang itinutulak ang kanilang mga katawan sa sukdulang limitasyon. Sa huli, tumagos ang dugo ni Zeus sa mata ni Adam at nagawang tamaan siya.
Patuloy pa ring lumaban si Adam upang protektahan ang kanyang mga anak, ngunit sa kalaunan ay bumigay ang kanyang katawan. Bumagsak si Zeus sa kanyang tuhod at inakala ng lahat na siya ang natalo. Ngunit nalaman nilang namatay na pala si Adam habang patuloy pang sumusuntok ang kanyang katawan. Inamin ni Zeus na kung tibayan lamang ang pag-uusapan, siya sana ang natalo. Ipinahayag si Zeus bilang panalo, at umiyak ang mga tao habang nadurog ang kaluluwa ni Adam. Sumunod ang ikatlong laban kung saan lumitaw si Kogere Sasaki bilang kinatawan ng sangkatauhan laban kay Poseidon, ang Diyos ng karagatan. Marami ang nagduda kay Kogere dahil kilala siyang palaging natatalo, ngunit lalo siyang lumalakas sa bawat pagkatalo. Sa kanilang laban, tila hindi siya pinapansin ni Poseidon. Sa pagbabalik tanaw, ipinakita kung paano pinatay ni Poseidon ang sarili niyang kapatid at binura ang pangyayaring iyon sa kasaysayan. Sa laban, ginamit ni Kogere ang kanyang kakayahang pag-aralan ang galaw ng kalaban sa kanyang isipan ng paulit-ulit. Kahit nabasag ang kanyang espada, nagsanib muli ang Valkyrie na si Herist at naging dalawang espada dahil sa kanyang natatanging kapangyarihan. Patuloy na nag-evolve si Kogere sa gitna ng laban, ginagaya ang mga teknik ng mga tumalo sa kanya noon. Sa huli, nagawa niyang putulin ang braso ni Poseidon at tuluyang hiwa-hiwain ito. Nagdiwang ang mga tao sa kanilang unang panalo laban sa mga Diyos. Ipinahayag si Kogere bilang nagwagi. Gayunman, pinaalalahanan ni Hilda si Gol na malayo pa ang laban dahil kailangan pa nilang manalo ng 6 na beses. Nagtipon ng mga Diyos at inamin nilang dapat na nilang seryosohin ang Ragnarok dahil pinatunayan ng sangkatauhan na kaya nilang lumaban at manalo.